this is your show. This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 30. And today is May 12, 2026. And it's a Bible Tuesday night. Yes. And happy birthday sa aking itay. Uy! Oh, Happy hi, birthday. Joe! Jose! Yes, Jose. Ayan. Good evening po, Tata Bert. Good evening, Jenje. Yes, good evening din po sa mga nanonood. Mga papasok pa lang. Yan. Malamang marami sa kanila ngayon nakatuon sa balita. Yeah. Yung mga nangyayaring ano sa Senado natin, sana naman maging maayos na rin. Sana Para naman sa ikagaganda ng Pilipinas, sana ang mangyari. Yan. Ay, lahat pa tayo magdasal ako. At nagiging parang peryahan na po ang ating... Totoo yan, peryahan. Peryahan, no? Totoo, parang perya talaga eh. Ay, niloloko na lang po tayo. Ano naman po. Nakakasama ng loob eh. Oo po. Kahapon pa parang bigat ang loob ko sa nangyari na. Kahapon naman, ano ba naman ito? Kawawa naman ang Pilipinas, bakit ganito? Ay, nako. Anyway, meron naman sigurong liwanag na makikita tayo sa mga darating na araw. Sana nga po. Kasi usually mga ganyan, Tata Bert, mali mo, di ba, yan yung mga daan para may restoration na mangyari siguro. Kamusta mo, Tata Bert, ang iyong weekend? Ay, okay naman. Oy. Nung Sunday nga, nag-brisk walking ako, pero ibang klase. Oy! Yung pagsimba ko, di na ako sa brisk walking. Actually, yung papunta, na-try ko na yan. Opo. From our place up to Quiapo, 1 hour and 10 minutes. Pero itong lakad ko nitong Sunday, medyo na iba. Dahil pati pagbalik kinwenta ko na. So, 2 hours and 40 minutes. Ang medyo nakatagal lang dyan, sarado yung underpass. Naku, So, paano yun? mag-iiba ako ng way, naghanap ako ng way, may overpass naman doon para makatawid doon sa church mismo. At nung magawa ko na nga yan, yung pag-uwi naman, itatry ko nga sanang, kung babalik ako, mahirap dahil masyado masikip yung overpass, ang daming tao Opo. So nag-try ako nung pa Santa Cruz. Yung doon sa bridge, doon sa may Santa Cruz, doon ako Pero ang hirap din. Talagang may mga na hindi ka makakadaan. Yun ang problema. Kaya natagalan. Pero okay din, at least na-accomplish ko yung bagay na yun. Sipag mo nga, Tata Bert, ako no? Ewan ko kung bakit ganado ako. Mas nag-e-enjoy ako yung may nakikita Yes, totoo naman. Habang naglalakad ako na may nakikita. Sa Sunday, itatry ko uli. Meron akong pupuntahan pala na isang lugar dyan, maraming puno. Malapit sa Arroceros, parang nadaanan ko. Kako, nakita ko. Siguro ito yata yung nababalita na maraming mga namamasyal na estudyante sa loob. Itatry kong bisitahin yung kung ano man dyan. Para puro greenery naman. Yan nga eh. Parang yan na lang ang isang natitirang lugar sa Manila na mapuno eh. Tatry ko silipin kung ano yung maganda doon sa lugar na yun. Oo nga, Tata Bert. Pero totoo yun, Tata Bert, laking bagay nakikita mo yung nature talaga. Ayan. Yun. Totoo. Ayan, good luck, Tata Bert. At sana marami ka ma-inspire na Kaya lalo na sa kaibaran mo. Opo, kasi, di ba, syempre, baka hindi alam, kailangan talaga gumalaw-galaw ko. Kahit alam natin na medyo mainit. Actually, sobrang init. Pero, pag maaga naman tsaka mahangin, hindi naman yan. Marami naman nag-react, no? Marami nag-react and then may mga nag-comment din na, take care, sabi gano'n. Okay. Yay! Congrats, Tata Bert. Achievement pa rin yan. Hindi lahat nakakagawa niyan. Yan. Batiin ko lang po ang ating mga viewers. Ang dami today. Tita Helen Tolentino. Hi, Helen. Ate Irene. Tita Belen. Mamita. Ate Marina Espadilla. Miss Linda Omania. And tapos na ang Mother's Day, puro babae. nga po wala po Miss Rita Palak. Belated Happy Mother's Day po ulit sa lahat. Ayan. Salamat din po sa mga bumate. Ayan po. Ano pa ba? Ay, congratulations pa, Tata Bert. Mga pumasa po ng mga licensure ng teachers exam. Congrats. Hindi ko na makompute. Basta meron for elementary, second, madami-dami ngayon. Ayan.
mas mataas ang porsyento ata ng pumasa nga. Marami. So marami na naman tayo teacher na hopefully sana mapadali yung kanilang pag-practice ng kanilang profession. Correct. Ano yan eh? Anong tawag dyan? PT ano? May yung klase ng profession na eh. Professional Education, something. PLT ba yun? Yung tawag po dun. May tawag eh. Yes. Congrats po sa mga future teachers. At sana by the time na nagtuturo kayo okay na po ang progreso ng edukasyon sa atin. Ayan. Medyo isa lang nakakapag-alala as of yesterday, no? Hindi ko pa naging effect ngayong araw, hindi ko pa nakita ang exchange rate. Grabe na. Nasa 62 eh. Yes. No, as of Sunday, I think. Nasa 62 to $1. I don't know ngayon. Probably tumaas yan dahil doon sa nangyari nga sa Senado kahapon. Palit na tayo. Meron pa. Itinatabi. Talagang pinigil ko eh. $1 ka pa siya tatapert. Pwede ba magpapalit tatapert? Hindi, actually, no, yung pagpapalitan ng dalat, isa yan sa ginawa ko noon eh. Talaga po? Sa Dasmariñas. Basta sa Manila, nag-ano ako niyan eh. Nagdalar-dalar din ako niyan. Usong-uso mo niyan eh. Wow. Nag-ano nga ako eh, check na discounting eh. Tapos nagdalar din eh. Para kumita ako nun. Yun talaga yung well-rounded na tao na kahit pagkakitaan. Basta, diba? Magsipag lang. Ayan. Ay, sabi po ni Ate Irene, tama po siya, Tata Bert. Agree. Take pictures daw, Tata Bert. Oo nga eh. Nakalimutan ko. Opo, para maganda pag pinuso. Totoo, nung ko nga pala, hindi ako nakapag-ano ka ako, sayang. Di ba eh? Basta yung sa pupuntahan mong Mapuno, Yeah. maganda yun. Ayan. Hello po, Miss Jos Caliano del Mundo. Ayan, magandang gabi po. Ayan. Ayun po, wala naman po. Trinay ko tatapert, ganun pala yung good news bukod dun sa mga pumasa na future teachers. Pero, Alex, I don't know kung at least na-hurdle niya yung unang assignment. Opo. Yung pangalawa, I don't know. Hindi ko na ano yan. Opo. Pero mukhang maganda ang laban niya. Yung huli atang makakalaban, may kabigatan yun. Okay lang, kung matalo siya, okay lang yun. Opo. I haven't heard since then eh. Yung hindi ko alam. Ano po ba? Tata Bert, malapit ang birthday mo. Ay, Tito Jimmy. Oo, okay yan. Diba? Oo. Malapit yan. Sige, magpa-birthday AGT tayo. Malapit na sa birthday mo. Lahat ng favorites mo, kantahin mo. Uy. Tito Jimmy, kung pwede ka po Ay, oo. Tama. Makapunta po siya. Tama. Yan. Okay. Anything na you'd like to... Ay, oo. Malabang na ano yan eh. Ay, kasi... Mag-vigil dahil Los Thursday Baños. noon, Los Baños sila eh. So, Oh. nagbibigil yan kadalasan. Oy. Pagkaganyan, yan. Oo. Tuesday. Tuesday ang bigyan niya. Ayan, sige po. Sa Tuesday, Tuesday yun. 21. Dahil maglo-Los Baños, nabanggit niya, may healing sila ng Thursday noon. Kaya kadalasan Birthday nagbibigil. niya, healing sila. Okay. Sige po. So, kung birthday nyo is Thursday, 19 po, Tuesday. Tama po, no? Yan, yun. Tito Jim, sa... Sige po. Yan. May babanggit naman po yan ni Tata Bert bukas. Kung nakita sila. Ayun po. Ano pa, Tata Bert? Yung mga gusto ko pa pong idagdag. Wala lang, paggrabe lang yung basta mag-ingat lang po kayo, no? Pataas ng pataas yung init. Nabanggit na nung aking pamangking kanina sa Isabela, kagabi daw, hanggang gabi, sobra daw ang init. Ang init daw, parang sumisigaw na sa lupa, sabi nila. 43 na raw ang doon sa Isabela. Totoo, Tata Bert. Sa provinces, mas mataas ng... Pero supposedly, ang province na yan, Isabela, mataas na lugar, pero ganun. Pero sobrang... Hirapan nga rin makatulog ang mga tao dahil sa sobrang init. Ay, opo. Yan. Sa totoo lang, yung sakit po ng ulo, yung hilo, diba? Kaya nagagalit. Grabe. Kawawa nga rin, pati mga bata hindi Hindi makapag-enjoy. Ay. Okay po. Ayan. So, kung wala na Tata Bert, tayo na po at magbasa. Yan. Nasa Ezekiel pa rin po tayo, ha? Ayan po. Tutuloy po natin.
from 36 to 38. Or depende po sa oras kung kaya pa natin mag-isa. Yan. Pagbasa mula sa aklat ni Ezekiel, chapter 36. Pagpapalain ang Israel. Yan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka sa kaburulan ng Israel. Sabihin mo, kaburulan ng Israel, dinggin mo ang salita ni Yahweh. Sinabi sa iyo ng kaaway ninyo na mabuti nga, at ang kanilang mga kabundukan ay sakop na natin. Kaya magpahayag ka. Sabihin mong ito ang pinapasabi ko. Sinakop ng mga bansa ang kaburulan ng Israel at lubusan nitong winasak. Dahil dito, pinagtawanan siya ng lahat. Kaya, ito ngayon ang sinasabi ko tungkol sa mga bundok, burol, bangin, kapatagan at mga lunsod na wasak na naging biktima at katatawanan ng mga bansa sa paligid. Ipinapasabi nga ni Yahweh, sa pag-iinit ng loob ko dahil sa palibugho, maliwanag kong ipinahayag ang aking galit sa mga bansa, lalo na sa Edom, sapagkat buong pagyayabang niyang sinakop ang aking bayan. Hindi na niya ito iginalang, bagkus ay sinamsam ang lahat ng maibigan niya. Kaya magpahayag ka tungkol sa Israel. Sabihin mo sa mga bundok, burol, bangin at kapatagan na ako'y nagsasalita sa tindi ng aking galit dahil sa pagkutyang dinanas nila mula sa ibang bansa. Kaya isinusumpa kong daranas din ng pagkutya ang mga bansa sa iyong paligid. Yan, sige po, balik po tayo. Dito talaga, grabe talaga ang inabot ng Israel at maraming bansa ang natuwa, no, doon sa pangkawasak ng Israel na iyan. At syempre magagalit din ang Diyos dahil mahal niya ang Israel. At dito nga, may gagawin din siyang bagay na parang sort of paghihiganti dito sa mga bansa na ito na kumukutya sa Israel. Ang pinakamabigat ay yung sa Edom. Yung Edom kasi, nakita na nilang wasak ang Israel. Talaga ang ginawa pa, sinamsam pa yung kung ano man yung natitira pa dito. Pinatay yung ibang mga tao na kailangan patayin nila dahil matindi talaga ang galit ng Edom sa Israel. So dito galit na galit si Yahweh. Ganun na nga ang inabot ng kanyang mahal na Israel, tapos kukutsain pa ng mga bansa na nakapaligid dito dahil sa pagkawasak ng Israel na ito. Sinabihan sila ng Diyos na may mangyayari din na hindi maganda sa kanila dahil sa pagkutya nilang iyan sa bansa na mahal sa Kanya. Yan. Hindi na nila kasi iginalang nakita na nila, bagsak na, lubok na ang Israel, pagtatawanan pa nila, puputsain pa nila, at ang ginawa pang worse, kinuha nila yung mga natitirang at nalalabing pwede pang pakinabangan sa pangkawasak ngayon ng Israel. Yan. Thank you po, Tata Bert. Ayan. Tuloy po natin verse 8. Kayo naman, mga bundok ng Israel, payubungin na ninyo ang inyong mga sanga. Ay, Kung nga pala kanina binabanggit doon, bundok, burol o kapatagan, no? Pero as a whole, Israel yun mismo ang ginaano. Pinaklarify ko lang. Inaano niya lang lahat. Binanggit lang na bundok, kapatagan, burol, pero Israel yan. Okay po. Thank you po, Tata Bert. Verse 8. Kayo naman, mga bundok ng Israel, payubungin na ninyo ang inyong mga sanga at pamungahin ng sagana para sa bayan kong Israel sapagkat uuwi na sila rito. Ako'y inyong kakampi. Bubungkalin at tatamnan ang inyong lupain. Pararamihin ko ang iyong mamamayan. Doon kayo titira sa dati ninyong lungsod at higit ko kayong pasasaganain kaysa noon. Pararamihin ko nga ang mga tao at mga hayop. Marami ang magiging anak nila. Pupunuin kita ng tao tulad noong una at higit na maraming mabubuting bagay ang gagawin ko ngayon sa iyo. Sa gayon, makikilala mong ako si Yahweh.
Ibabalik ko kayo, mga Israelita, sa dati ninyong bayan. Magiging inyo na iyon at hindi na kayo magugutom. Akong si Yahweh ang nagsasabi. Sinasabi ng mga tao na ikaw ay kumakain ng tao. Kaya inaagaw mo ang mga mamamayan ng ibang bansa. Ngunit, mula ngayon, hindi mo na gagawin iyon. Hindi mo na ubusin ang iyong mamamayan. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Hindi ka nakukutyain ng ibang bansa at hindi na rin hahamakin ng mga tao. Hindi ka na mga agaw ng anak ng may anak. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Oh. Kakainin ng anak. Nga po. At dito naman, no, sa verse na ito, sa mga verses na ito, binabanggit naman dito yung restoration na mangyayari sa Israel. At ihahanda ang Israel para sa muling pagbabalik ng mga Israelita na nagkalat sa ibang mga lugar. Karamihan nga sa kanila ay napunta sa Babylonia. Magkakaroon ng restoration at tutulong na rin mismo si Yahweh, ang Diyos dyan. May binabanggit dito, pararamihin ko ang mga tao at mga hayop, talagang dadaming muli sa gagawaing muling pagbubuo ng Israel. Marami ang magiging anak nila. Pupunuin kita ng tao tulad doong una. Higit na maraming mabubuting bagay ang gagawin ko ngayon sa iyo. Sa gayon, makikilala mong ako, si Yahweh. Laging binabanggit ito ni Yahweh yung ganyan dahil sa restoration na gagawin niya para mapatunayan na siya ang Diyos ng Israel. Ibabalik ko kayo mga Israelita sa dati ninyong bayan. Magiging inyo na iyon at hindi na kayo magugutom. Akong si Yahweh ang nagsasabi, sinasabi ng mga tao na ikaw ay kumakain ng tao, yung Israel. Kaya inaagaw mo ang mga mamamayan ng ibang bansa. Yung inabot kasi ng Israel, grabe. Yung mga naiwan, nagkaroon ng tagutom, famine. Ika nga, nagkaroon ng kung ano-ano pa, namatay. Kaya matatawag na kinain ang mga tao noon sa Israel. Dahil yung inabot ng mga naiwang tao, talagang namatay sa gutom, sa sakit, at kung ano pang mga bagay. Kaya tinatawag nilang kumakain ng tao ang Israel dahil namatay nga roon. Kaya inaagaw mo ang mga mamayan ng ibang bansa. Dito sa restoration, parang inaagaw na lalabas yung mga mamamayan. Sa tagal kasi ng pagkaka-exile ng ibang mga tao sa ibang bansa, parang na-absorb na sila doon, na-assimilate na doon sa mga bayan na yon. At maituturing nang hindi sila taga-Israel. Dahil sa tagal nga, biro mo 70 years. So, sa ang kagandahan noong tumawag ng muling pagbabalik ng mga taga-Israel, sa dati nilang lugar, nagbalikan sila. At dito tinatawag na inaagaw mo ang mga mamayan ng ibang bansa. Naging mamamayan na kasi sila doon So sa pagbalik nilang iyon, parang tinatawag na inaagaw daw ang mamamayan ng ibang bansa. Pero sa totoo lang, mga taga-Israel din yon. And then meron ding iba na nakita nga nila, mga taga-ibang bansa talaga, pero naniniwala sila kay Yahweh. At sa pagbabalik ng mga taga-Israel na ito sa kanilang bayan, sumama rin yung mga taga-ibang bansa na ito. Meron ganong pangyayari. Yan. Tatanong ko nga rin yung tatanong. Yan. Meron kayang chance? Meron. May mga sumama. Yan. Okay. Thank you po. Tuloy po natin verse 16. Ang bagong kalagayan ng Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain, pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. Kaya, ang pamumuhay nila ay kasuklam-suklam sa akin. At dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot. Itinapon ko sila at pinangalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngunit sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyang daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila yung mga mamamayan ni Yahweh?
bakit pinaalis sa kanilang bayan? Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapuntahan nila. Yun, ito naman. Opo. Dito binabanggit muna yung unang pagtira, no? Yung yung Exodus muna. Then dito napunta sila Moses at doon itinayo na nga yung bayan ng Israel. Una yan, yung lugar na yan hindi maganda. So pinagyaman nila yan hanggang sa umunlad ang Israel. At dahil maraming away nangyari din at talagang maraming dugo din ang dumana sa pagtatanggol ng Israel sa lugar nila at dahil sa mga pakikipaggera ng iba. At dumating din sa punto kasi na yung mga taga-Israel tumalikod sa Diyos at mas sinamba nila yung Diyos-Diyosan. At nagbunga yan ng digmaan din. Kaya ganyan, maraming dugo ang ibinuhos sa nasabi lugar na iyan. Itinapon ko sila at tangyan dahil sa gera, kumalat yung mga taga-Israelita sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ginawa lang talaga ni Yahweh yung para magbago yung mga taga-Israel na masyado nang nabulid sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nabulid doon sa pag hindi sunod sa kanilang naging covenant noon sa Diyos. Ngunit sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyan daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Yung mga na-exile kasi, nung maitapon sila sa ibang lugar, para bang iba ang naging tingin ng tao. Bakit pinabayaan ng Diyos, ng Israel, yung mga taong ito rito? So parang hinamak nila. Hindi lang yung bansang Israel, kundi pati ang Diyos. Kaya yun doon sumasama ang loob din ni Yahweh, parang nadudungi sa pati pangalan niya sa nangyari sa Israel. Hindi naman niya intention ng ganun talaga Gusto lang niyang turuan mismo ang Israel at yung Israel mismo ang may gawa nung nangyari sa kanila sa kanilang sarili. Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita. Yun, talagang iniingatan ng Diyos yung mabahiran yung kanyang pangalan sa nangyari yan. O kahit isa man lang sa mga Israelita yung nagtanggol, Tata Bertan, sabi sana. na nagkasala kami kaya ganun. Pero wala. Hindi, nung ginawa nila yan, doon lang. saka gumawa rin ng si Yahweh ng para mapaalis na sila kung saan lugar sila na Israel, yes. di ba? Opo. Nung inamin na nila nagkamali sila, repentance, nagrepent sila, then humingi sila ng tawad, at pinatawad naman sila ni Yahweh. Kaya nabalik na sila sa niya. Thank you po. Verse 22. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang pinapasabi ko. Lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan niya talaga. Dahil sa banal kong pangalan na inyong hinayaang hamakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Ipapakita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako si Yahweh kung maipakita ko na sa kanila na ako ay banal. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Lilinisin ko ang lahat ng inyong karumihan. Bibigyan ko kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. Pamumungahin kong mabuti ang inyong mga punong kahoy at pasasaganayin ang ani ng inyong bukirin upang hindi na kayo hamakin
ng kapwa ninyong bansa dahil sa tagutom na inyong dinanas. Maalala rin ninyo ang inyong kasamaan at dating kasuklam-suklam ng mga gawa. Dahil dito, masusuklam kayo sa inyong mga sarili. Dapat ninyong malaman na ginagawa ko ang lahat ng ito, ngunit hindi dahil sa inyo. Dapat kayong mahiya dahil sa inyong kasamaan, mga Israelita. Kita mo, Oh, ginagawa ng Diyos yung pagbabago sa Israel, yung pagbabalik nila sa lugar nila, hindi dahil para sa mga taga-Israel, kundi sa pangalan ng Diyos. Ang gusto kasi ng Diyos dito, yung pagpapala na matatanggap ng mga taga-Israel. Yung pagpapala kasi sa kanila nito, ito yung magiging susi para sa salvation Yung Opo. grace, Yan, di ba? yung Yung grace. grace, yung pagpapala, yun ang kinakailangan na ano nila. Hindi yung mga taga-Israel mismo yung gagawa. Yan. Yung gagawa ng mga bagay para ma-earn nila yung ano ng Diyos. Hindi, yung pagpapala. Bahala sila kung ano yung gusto nila. Basta darating sa kanila yung pagpapala ng Diyos. Sa kung ano mang bagay na gagawain nila. Darating sa kanila. Yun na lang ang ano ng Diyos dyan At through that, magkakaroon sila ng bagong, pag nalaman naman nila lahat ng iyan, magkakaroon ng pagbabago sa klase ng buhay kasi actually, yung ganong sistema ng ng pagpapala, si Kristo may dala niyan Nasa New Covenant niya yan Yung grace. Yung grace. Hindi yung tao mismo ang gagawa ng paraan para ma-earn niya yung hindi. Gumawa ka, bahala ka niya. Pag nakita ng Diyos ang pagpapalain ka ng Diyos. Ganon. Nasa Diyos yung talaga. Nasa Diyos ang awa. Nasa Diyos ang pagpapala. Yan. Ganda ng Tata. Kahit hanggang ngayon, Tata Bert, di ba? Ganun pa rin. Ganun talaga. Tsaka mo lang maano, Ganun pala. kaya pala. Hindi mo akalain yung ginawa mo. Hindi Opo. Kahit na sikap ang gawain mo ng minsan hindi yun Opo. Hindi yun ang way Nasa Sana hindi malalaman mo na dumating na lang Totoo po. Yan ang blessing. Yes. Yung grace ng Diyos. Yes. Decision niya talagang basta. Hindi your ikaw ang time. gagawa ng para i-bless ka rin God. Mismo Diyos mismo ang magpapala sa iyo. Yes. Kung karapat dapat yung ginawa mo. Curious din ako, Tata Bert, kung sa East Hardware kaya binibili ng Diyos. Kasi grabe lahat tayo pinagpapala niya. Ang dami natin. Paano mabigat yun? Ako, yung huling pagpapala, Kailan, Tata Bert? ito lang, last Oh. week. Yung lugi ko sa palay last year, 120 yun No po. Nabawi. Wow. Tapos, nabalik pa yung puhunan, may konting kita. Yung konting kita, okay lang yun. Masaya na ako yung nabawi, yung lugi nung last year. Amen. Yan. Masaya na ba? Dapat daw lahat, Tata Bert. Kunti na lang. Doon lang, masaya na. Oo, Masaya na. masaya. Yung nabawi ko yung lugi, ay, tuwa mo doon. Masaya mo. Nako, congrats, Tata Bert. God bless you more, Tata Bert. Oo. Para mag-bless ka lalo. Maganda nga kung lahat ay masaya. Kahit na paunti-unti, okay na yan. Ayan, totoo. Diba? Yung mga ganun na akala mo maliit, tapos pinagpapasalamat mo, nako, lalo pang totoo yan. dadami yan. Ayan. At least hindi ka magpapala ngayon, ikay magpapalina. Ang gulo. Ayan po. Thank you for sharing, Tata Bert. Ayan ang gusto natin maranasan nila. Bawat Yes, oo. ma-feel nyo yung grace ni Lord, tsaka yung blessing niya. Yan po. Tuloy po natin sa verse 33. Ipinapasabi ni Yahweh, kapag nalinis ko na kayo sa inyong karumihan, muli kong patitirahan ang inyong mga lunsod at muling itatayo ang mga lugar na wasak. Ang mga ilang na dako ay muling bubungkalin. Kapag nakita ito ng mga tao, ay sasabihin nila, ang lugar na ito ay dating tiwangwang, ngunit ngayon parang hardin ng Eden. Ang mga lunsod na wasak at walang tao ngayon ay may nakatira na, muling nakatayo at naliligid ng muog. Kung makita nilang muli na itayo ang mga guho at puno ng pananim ang dating tigang na lupain,
makikilala ng mga karatig bansa na ako si Yahweh. Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y gagawin ko. Yan. Sige po, tuloy natin. Pinapasabi ni Yahweh, ito pa ang gagawin ko sa kanila. Ipagkakaloob ko ang hilingin nila sa akin. Pararamihin ko sila tulad ng makapal nilang kawan. Pararamihin ko silang tulad ng mga tupang panghandog, tulad ng mga tupa sa Jerusalem kung panahon ng kapistahan. Sa gayon, ang mga lugar na walang nakatira ay mapupuno ng tao at makikilala nilang ako si Yahweh. Yeah. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito lang, iisahin lang natin yung talagang nito. Dito darating ang pagpapala na ng Diyos sa kanila. Uunlad ang Israel, magiging masagana, dahil meron silang ginawa na natuwa ang Diyos, kaya ang pagpapala na ang darating para sa kanila. Magiging maayos na ang Israel niya. Okay na po. Yan. Thank you po, Tata Bert. Ito na po tayo sa chapter 37. Ang libis na puno ng kalansay. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balak. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Yan. Sige po. Tuloy ko pa, Tata Bert. Yan. At pahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinapasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y upod ang dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinapasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang ganda nito, no? Oh. Kala ko talagang kalansay na, no? Yung pala yung bansang Israel, kinumpala niya sa isang kalansay. Dahil grabe talaga. Pwede rin interpret natin ang gano'n, no? Interpret muna natin ng talagang sabihin natin tunay na kalansay. Pwedeng gawain ni Yahweh yun dahil Diyos siya. At ikaga, di ba, paano ba si Adan? Di ba, Hinugot. hinugot sa tadyang? Hindi si Adan, Si Eden. putik ba? There, sinabi na putik, tapos siningahan, something Opo, like that, di ba? yes, Yung opo. ganun, nagkabuhay. Bakit hindi rito? Siyempre, kung kalansay, Diyos siya,
kayang bigyan buhay muli. Muling ibalik yung buhay ng may-ari ng Panansay. Ginawa rin niya yan. I-fast forward natin nung panahon ni Lazarus. Si Lazarus, 4 na araw ng patay. At may amoy na agnas na yon. Opo. Pero binuhay ni Jesus. Oh. Nung tumayo si Lazarus, di ba nakabadot pa nung sa kanya, pinambadot na bilang patay. Kaya pwedeng gawain ng Diyos kung kalansay nga yan. Pero dito ipinaliwanag naman na inahalin tulad ni Yahweh ang nangyari sa Israel o ang Israel sa kalansay dahil sa nangyari ditong pagkawasak. Grabe talaga. Ngayon, dito, muling bubuhayin ng Diyos ang naging kalansay na Israel. Muling magkakalaman ito dahil muling uunlad, muling sasayam, muling magkakaroon ng buhay. Dahil babalik yung mga tao rito bilang bahagi nito, babalik yung mga tao bilang laman yan, bilang mga kung ano mang kasama doon sa Israel. Sa pagbabalik na ito, muling magkakabuhay ang bansang Israel. Yan ang gustong rito ng Diyos. At least ipaliwanag natin yung dalawang uri ng paano man lang gustong unawain. Yan. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Remember, yung paghinga ng Diyos, yun ang Espiritu. Ganon ang ginawa niya doon kay piniratan Diyos. At remember, meron pa siyang hiningi. May pa ang Diyos na si Kristo na hiningahan din. Something na ganyan na naaalala ko doon sa mga miracles niya na nabuhay muli. Basta tungkol sa iyong hinga kasi ng Diyos, it represent either wind or yung paghinga nga at spirit yun, yung pagkaganon. Wow. Yan. Tsaka tanging kung sino ang, yun nga, tataber, kung sino ang creator, siya lang makakapag... Oo, siya lang. Makapagbabalik niyan, maka-create niyan. Yung iba naman, pag hiningahan nila na hihimatay. Kasi hindi daw nagtutubrush. Ayan po. Tuloy po natin, verse 15. Ang pahayag tungkol sa pagkakaisa ng Juda at ng Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng isang putol na kahoy at sulatan mo ng ang kaharian ng Juda. Pagkatapos, kumuha ka ng isa pa at sulatan mo naman ng ang kaharian ng Israel. Pagkaraan noon, pagtugtungin mo ito na parang iisa ang hawak mo. Kapag itinanong nila kung ano ang kahulugan noon, sabihin mong ipinapasabi ko na darating na ang panahon at ang kaputol na kahoy na kumakatawan sa Israel ay isasama ko sa kaputol na kahoy na kumakatawan sa Juda upang sila'y maging isa na lang. Mag-unite ulit. Kailangang nakikita nilang hawak mo ang mga putol na kahoy na iyong sinulatan habang sinasabi mong ito ang pinapasabi ni Yahweh. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Silang aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging Diyos. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirahan ng kanilang mga ninuno sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at mga susunod pang salinlahi ay mananatili doon habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ko ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan
at mamamalaging magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kaligitnaan nila ang aking templo. Ako'y maninirahang kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila'y magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong si Yahweh ang humirang sa Israel upang maging akin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito Oy. naman, dito naman, sinasabi ng Diyos kay Ezekiel, yung muling pag-unite, muling pagsasama ng Juda at ng Israel. Yung Israel kasi, binubuo yan nung 10 tribo. 12 kasi yung tribo ng Israel Yung 10 niyan, ito yung tinatawag na Israel. At yung natitirang dalawa, which is Judah and Benjamin, yan naman ang Judah. Pagdudugtungin, yun ang binabalak ng Diyos diyan o plano niya ay muling maging isa yung Israel. At yung isang, yun talaga titipunin at dito muling titipunin yung mga taga-Israel nagkawatak-watak at kung saan-saan lugar na napunta. At may binanggit dito na ito ay pamumunuan ng isang hari. At yung haring iyan ay kahalintulad ng ginawang paghahari ni David. Pwede sabihin na yung hari na ito nasa yung lineage Yes. Ni David. ni David. Si Jesus ang binabanggit. Posibleng si Jesus ang binabanggit dyan, no, na maghahari. May question lang din kasi ako dyan Sinasabi na maghahari o sinasabing hindi naman magiging Diyos Dahil yung Israel up to now, hindi naniniwala kay Jesus as God. Up to now. Ang immediate years, up to now. Yahweh pa rin sila or kung ano man. Pero hindi sila nag-ano kay Jesus as God. Sa kanila si Jesus, prophet. Up to now. Pati Muslim ganun Okay, ngayon ko lang natatapatan. Kaya nga ang Jew remains as Jew. Ang tingin ng mga Jew sa Christian, sa mga Muslim are Gentiles. Up to now. Basta hindi Jew, Gentiles ang tawag nila. Okay po. Akala, okay. Pero may Yahweh talaga sila. May Yahweh talaga sila. Diyos nila Yahweh talaga. Yun nga lang nila sinasabi. Kaya dito binabanggit hari Yes. Di ba? Opo. Yun ang ano dyan. Up to now talaga. At saka yung Bible ng Jew, hanggang Old Testament, hindi wala sila sa New Testament. Yung tanak nila yan. Oo. Wow. Naano ko, may bagong learning ako kasi in-expect ko tatapert dahil nga si Yahweh tapos sa mga nangyari. Kasi sinasabi dito magpakailanman Magpakailanman. Diba? May sinabi pa nga dito na yung ayun. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. Si Yahweh yan. Opo. Pero yung tungkol sa hari lang ang sinasabi diyan. Kung sinasabi sa linya ni David o may parang kay David, most probably si Jesus ang sinasabi. Opo. Yun nga. As hari ng Israel lang. Thank you, Tata Bertang. Gusto ko yung learning na yun. Hindi, yun nga. Actual talaga. Yun ang ano nila. Kahit i-search mo or what Curious. Kahit na yung Bible nila, hindi yung Bible natin Old Testament. Yung Bible na, sa kanila, Old Testament pa rin sila, pati yung ibang mga letters. Katulad nung kay Ruth, tsaka sa iba pang mga yun pinaniniwalaan nila. Wow. Pero hindi ang New Testament nila. Yeah. Maganda pong yan ni Tata Bert. I'm sure marami rin na-surprise Tata Bert. Kahit na ako na yan yung pagbabasa natin, doon ko na-encounter yung mga ganun Opo. Ganun, encounter ka. Isa sa tinatanong, Yahweh, bakit si Jesus hindi nila inaano talagang Prophet lang ang prophet ang na. Kahit nga parang sa sa Muslim, ganun, prophet nila.
Kasi parang, ang sinabi rin dito, parang magiging isa sila, di ba, Tata Bird? Mayunite. Ayun. Yan ang akto na, hindi pa nangyayari na mayunite ulit. Ah. Ginagawa ng Israel. Opo. Kaya nga nagkakaroon ng gera, kinukuha niya yung dating mga teritorya niya, inaano niya, pero nagigera eh. Ayaw ibigay ng iba yun. Up to now, hanggang ngayon nangyayari pa yung ano. Oo nga. Hopefully, darating ang panahon na talagang darating na si Jesus. Ay. As kikilalanin na sila si Jesus na talagang anak ng Diyos. Hindi sila naniniwala na anak ng Diyos si Ayun nga po eh. Baka yun pa lang yung time, Tata Bert, na magiging sila, no? Hopefully dumating. Kaya alam naman natin na talagang si Jesus talaga natin eh. Opo. Sa Christian lang yan eh. Yes. But not sa mga Jew. Oh, ayan. Thank you po, Tata Bert. Good learning po. Ayan. Tuloy po natin chapter 38. Ang pahayag laban sa Gog. G-O-G. Gog. Go. Gog. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong, ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari ng Meshek at Tubal. Patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong panga. Iaalis kita sa sarili mong bayan, ikaw at iyong hukbo, ang iyong mga kabayo at mga ngabayo na nasa hustong kasuotang pandigma, may pananggalang at tabak. Kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya na pawang may pananggalang at nakahelmet. Kasama rin ang Gomer, pati ang kanyang hukbo at ang Beth Togarma hanggang sa dulong hilaga, pati ang buong hukbo nito at ang kalalakihan ng marami pang bansa. Tuloy ko pa, Tata Bert? Dawag mo natin. Sige po. Ano lang natin. Ito po muna. Dito binanggit na naman si Gog at Magog, no? Actually, yung dalawang pangalan na yan nagsasaad ng mga future ng pangyayari. Sinasabi yan eh, may mga nababasa kasi akong article na yan. Hanggang up to now, hindi nila malaman kung anong bansa yung Gog at Magog. At yung iba nagtutyorya na ang Gog ay ang Russia sa ngayon. Basta isang bansa yan na somewhere sa north ng Israel. Eh, ang mga bansa na sa north ng Israel, Ukraine, Turkey, Russia. So, posibleng magsama-samang iyan. Pero, ito yung tinatawag nila na mangyayari eh. End time or something na gano'n eh. Yung Gog-Magog na yan eh. Di ba? May mga nababasa na ganyan kasi. Yan. Yung mga lugar na Esek, Tubal, hindi ko alam kung saan lugar yan. Pero siguro yung mga maliliit na bansa yan na pinamumunuan ng Gog. So para sa ngayon kasi, walang isang bansa na pwedeng mamuno katulad ng Gog, isang malaking bansa, kundi Russia. Pwedeng China sa ngayon. Oo. At pwede sumama ang Turkey, dahil magkakalapit yan eh. Yan ang sasabi yan ng tungkol sa mangyayaring World War III or whatever na kung ano man na ganyan. Hopefully naman hindi mangyari. Pero dito, yan ang isa sa binabanggit. Dahil yung binabanggit dito, mangyayari pa lang. The future. Parang futuristic yung senaryo eh. Pero kasama yung Persia, Ethiopia, yan, magsasama Gomer, Beth Togarma, yun mga pangalan noon. I don't know kung anong bansa ngayon yan. Yan. Madalas siya sa mga ngayon eh, mga nababasa ka tungkol sa mga end time, yung mga World War III, dahil sa nangyari nga sa Iran, ang dami naglabasa ng ganyan, doon po na-encounter na naman yung Gog-Magog na yan. Tsaka nandoon nata sa yan, sa Revelation. Yung tungkol sa Gog tsaka Magog, hindi ko pa rin pero sabi nandoon, hindi ko pa rin natitignan. So, talagang nagsasabi ng tungkol sa future na pangyayari. Thank you po, Tata Bert. Tuloy po natin, verse 7. Humanda kang lagi, ikaw at mga
hukbong kasama mo. Tumalaga kayo anumang oras na kailangan ko. Pagkaraan ng maraming taon, titipunin ko kayo. Lulusubin ninyo ang isang bansang itinayong muli mula sa pagkaguho. Ang naroon ay mga taong tinipon mula sa iba't ibang dako at payapang naninirahan sa mga bundok ng Israel, isang lugar na dating tiwangwang at walang naninirahan. Sasagasaan ninyong parang bagyo ang lugar na iyon at kakalatan ninyong parang ulap. Ikaw, ang inyong hukbo at ang makapal na taong kasama mo. So, Oh. Israel ang papasukin nila, ang gigirahin nila. Nung Magog na yun, yung grupo na ano yun niya. Pero parang, parang kung iintindihin mo, parang may instruction din si God eh. Lulusubin ninyo ang isang bansang itinayong muli mula sa pagkaguho eh. Israel yan eh. Opo. Pagkaraan ng maraming taon, titipunin ko kayo. So, God din ang gagawa. Opo. Titipunin niya yung Magog, tsaka yung ano niya, nagigirahin o lulusubin yung isang bansa na galing sa pagkaguho. Nakasalukuyan pa lang ano. Yan, sa Israel na po. Parang muling style ng ginawa ng Diyos sa Babylonia. Opo. At style na ginawa rin ng Diyos sa Persia. Na siya namang para makalaba. Ito naman, may gera naman ang gagawain. Na parang gusto na naman ang kumukapas. Di ba? Pagkaraan ng titipunin ko kayo eh, sabi niya eh. Lulusubin ninyo ang isang bansang itinayong muli mula sa pagkaguho. Eh wala namang ibang bansa mula sa pagkaguho kundi Israel eh. Ang naroon ay mga taong tinipon. Yung Israel talaga mula sa iba't ibang dako at payapang naninirahan sa mga bundok ng Israel. Isang lugar na dating tiwangwang at walang naninirahan. Sasagasaan ninyong parang bagyo ang lugar na iyon at kakalatan ninyong parang ulap. Ikaw ang iyong hukbo at ang makapal na taong kasama mo. Talagang future na nangyayari. Opo. Verse 10. Ito ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh. Gog, sa araw na iyon, may papasok sa iyong isip at ikaw ay magbabalak ng masama. Isasaloob mo, ang sasalakayin ko'y isang mahinang bansa. Lulupigin ko ang mga taong naninirahan ng tahimik, walang mga pader na kanlungan ni anumang harang. Sasakupin ko ito, sasamsaman ang taga-roon, at wawasakin ang lupaing dating tiwangwang at walang nakatira, ngunit ngayoy puno ng taong tinipon mula sa iba't ibang dako. Ngayoy marami na ang kanilang mga hayop at mga ari-arian. At ang lupain nila'y siyang sentro sa daigdig. Sasabihin sa iyo ng Seba at Dedan, ng Tarsis at ng mga mangangalakal nito, naparito ka ba upang manamsam? Tinipon mo ba ang karamihang ito upang hakutin ang mga pilak, ginto, mga hayop, at mga ari-arian upang samsamin ang malaking kayamanan ito? Tuloy ko pa tatayin. Tuloy ko po sa verse 14. Kaya pinapunta ako ni Yahweh sa Gog upang ipahayag ang ganito. Sa araw na namumuhay ng tahimik ang bayan kong Israel, ikaw ay magbabalikwas. Isasama mo ang makapal na tao, isang malaking hukbo na pawang kabayuhan mula sa dulong hilaga. Ang Israel ay sasalakayin ninyo, tulad ng rumaragasang bagyo. Ipapalusog ko sa iyo ang aking bayan upang ipakilala sa mga bansa kung sino ako at upang sa pamamagitan mo'y maipakita sa kanila na ako ay banal. Kita mo, may binabalak na naman ng Diyos. Yun nga number 3. So, yung kinakatakutan na iyan, na World War III na magsisimula dyan sa lugar, somewhere in the Middle East, propesya na. Diyos din ang may gawa. Siya rin po. Siya rin ang magtitipo ng mga tao eh.
Tabon, no? Siya rin ang gagawa para, bakit kaya? Parang di ba tumino ng Israel? Oo nga po. Ay, may dahilan siguro. Siguro later malalaman natin ang dahilan bakit muling pinasasakop o bilang gegerahin na naman ng Israel. Naparito ka ba upang manamsam? Tinipon mo ba ang karamihan ito upang hakutin ang mga pilak, ginto, mga hayop at mga ari-arian upang samsamin ng ang malaking kayamanang ito? Kaya pinapunta ako ni Yahweh sa Gog upang ipahayag ang ganito, sa araw na namumuhay ng tahimik ang bayan kong Israel, ikaw ay magbabalikwas. Isasama mo ang makapal na tao, isang malaking kukbo na pawang habang nagpapahinga pang Israel. Ang Israel ay sasalakayin ninyo tulad ng rumaragasang talagang may plano na naman ng Diyos dyan. Oo nga po. Na mangyari sa Israel. Bakit kaya? Bakit kaya? Kagaling lang na kala ko ba hindi nagigirain ulit? 17 tayo. Sige po. Tuloy natin verse 17. Pinapasabi pa ni Yahweh, noong araw pa, iniutos ko na sa mga lingkod kong propeta ng Israel na ipahayag nila na may isang bansang tatayo laban sa Israel. At ikaw ang tinutukoy noon. Pagdating ng araw na iyon, At ikaw ang tinutukoy ng kausap niya si Gog. Oo, si Gog. Pagdating ng araw na iyon, kapag sinalakay na ng Gog ang Israel, aabot na sa sukdulan ng aking puot. At sa tindi ng aking galit, lilindol ng napakalakas sa buong Israel. Ang mga isda, ibon at hayop, malaki o maliit, at ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho, gayon din ang mga bangin at ang lahat ng muog sa lupa. Paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila'y magtatagaan. Paparusahan ko siya sa pamamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga hukbo ay pauulanan ko ng buhawi, malalaking yelo ng apoy at asupre. Sa ganyang paraan ko ipapakita sa lahat ng bansa na ako ay makapangyarihan at ako ay banal. Sa gayoy, makikilala nilang ako si Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ala, ano kaya ang tatawer? So, si Yahweh, ang Diyos mismo ang bubuo sa grupo na pamumunuan ng Gog para salakayin ang Israel. Opo. And then, may mangyayari din sa grupo ng Gog. Opo. Ang mga bundok, paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila'y magtatagaan. So may mangyayari din sa Gog. At sila'y magtatagaan. Bubuluhin ng isip. Something ganon. Nangyari niya sa ibang sa isang nakaaway ng Israel yung ginulo ng Diyos ang isip At sila ang nag-away Pero panahon ba yun ni David? Parang may ginawa na gano'n ng Diyos At dito, di ba may ginawa ng gano'n Ito na naman, sa Gog. Sila na patayin. Dito naman, uulitin na naman dito, paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila'y magtatagaan. Bakit gano'n ang Diyos, no? Medyo napapasin ako dito. Dahil binuo ng Diyos yung grupo na pamumunuan ng Gog na sasalakay sa Israel. Tapos guguluhin na naman niya yung isipan ng Gog. Parang may binanggit na gano'n, di ba? Kapag sinalakay na ng Gog ang Israel, aabot na sa sakdulan ng aking puot at sa tindi ng aking galit. Lilindol ng napakalakas ang buong Israel. Ang mga isda, ibon at hayop, malaki o maliit, at ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho, gayon din ang mga bangin at ang lahat ng muog sa lupa.
paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila'y magtatagaan. Paparusahan ko siya sa pamamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga hukbo ay pauulanan ko ng buhawi. Malalaking yelo ng apoy at asupre. Sa ganyang paraan ko ipapakita sa lahat ng bansa na ako ay makapangyarihan at ako ay banal. Sa gayoy makikilala nilang ako si Yahweh. Parang medyo na ano ako dito Okay, Tata Bert. Hindi kaya nangyari na rin yan? Baka? Since din walang ibang Wala naman po. walang Gera. gobyerno sa Israel na talagang nakabago ng Israel Saka itong Gog, Magog sa Revelation yan na mangyayari pa lang Medyo napapas na ano ako dito. Oh, Ang isang tinipo ng Diyos yung grupo ng mga bansa na pamumulaan ng Gog para sa lakayin ng Israel. Opo. And then guguluhin na naman ng Diyos. Something like that. Paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila'y magtatagaan. Yun. Then paparusahan ko siya sa pamamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga hukbo ay pauulanan ko ng buhawi. So, kapag sinalakay na ng Gog ang Israel hindi ko mag-gets ang Dito, Tata Bert, yung chinek ko po, yung Gog daw, sinasabi nila na pinuno siya sa lupain ng Magog. Oo. Tapos, so magagaling sila sa dulong hilaga, kasama Yun ibang nga, bansa, North, tulad Persia, Kush, yung Ethiopia, tsaka Libya. Pina-atake nga po nila Israel, pero ang sinasabi dito, yun nga, dahil gusto ng Diyos na malaman nila yung kabanalan niya. Parang yun yung... Yun, Pero kasi iniisip natin, ano bang nagawa ulit na Israel, di ba, Tata Bert? Para ipagera siya sa Gog. So, para ang purpose para malaman nila na si Yahweh ang Diyos. Opo. Baka hindi pa rin sila Pwede. natuto that time. Gano'n naman talaga up to now talaga hindi pa natututo Pwede. Well, hopefully sana sa mga nakikinig sa atin hindi pa ho natin may paliwanag ng gusto. Yes. Yung dito inaamin naman namin. Medyo naguguluhan tayo. Pero anyway, siguro naman may ipipicture ninyo sa inyong sarili yung mangyayari sa Israel. Opo. No? Siguro baka sa susunod na pagbabalik, sa susunod na natin may ihahabol natin yung paliwanag tungkol sa bagay na ito. Opo. Yes. Sorry, hindi muna natin makukumpleto ng gusto ngayon Okay lang, Tata Bert. Tsaka tatry pa namin mag-research. Kaya may ginawa pa ulit ang Israel at Pero, yes. Pero kung ano man, ito po sinasabi talaga ng Diyos na, di ba, lahat namang ginawa niya may dahilan. Kaguluhan man, kahirapan, gutom, salot. Pero nandyan pa rin siya sa pag-restore, yung restoration na tinatawag natin. So, sa mga nangyari ngayon, nakakatuwa nga na parang, hindi naman nakakatuwa, pero parang nadaanan ko kanina na binanggit ko rin habang nung intro namin nila Tata Bert sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, di ba, yung matinding kalungkutan o frustration, disappointment natin sa gobyerno sa ating bansa. Sabi ko nga, baka kailangan mangyari to kasi baka may restoration rin na ginagawa ang Diyos. Sobrang sakto na binasa natin yung pag-restore ng Panginoon. So, yun siguro ang mensahe, patuloy tayong manalig sa Kanya na baka kasama to lahat Diba? Lahat ng gera, kasama yun sa plano ni Kristo. Baka itong nangyayari sa bansa, hindi naman natin may iwasan malungkot, pero pagdasal natin na, diba, kaya nga tayo tinuruan ng Diyos na let your will be done. So, kung anong plano niya, let your will be done, Lord. Kung ano man to na plano mo para sa bansang Pilipinas, meron magandang kalalabasan. Ayun lamang po, Tata.
yun nga, no, sa sinabi ni Angela yun, talagang so far, hindi pa natin maunawaan at hindi natin kayang arukin ang isipan ng Diyos. Hindi natin maunawaan bakit nangyayari yung mga bagay na iyan. May orchestration ng Diyos minsan na ginagawa na hindi natin malaman talaga. Pero let's just hope na darating ang mga panahon na magiging maayos na ang lahat ng iyan. Diyos ang may gawa eh. Basta isa puso lang natin lagi yung ating paniniwala sa Kanya, isa puso lang natin palagi na hindi niya tayo pababayaan sa darating mga panahon. Talagang sa ngayon, magulo ang kapaligiran. May dahilan po yan. Kung gaano man kalalim, mauunawaan din natin yan sa darating na panahon. Basta sa ngayon, gawain lang po natin ang maayos yung mga bagay-bagay na may connection sa Diyos. Gawain natin yung mga bagay-bagay na makakaganda para sa ating kapwa. Ganyan lang kasi natin maipapakita yung ating pagmamahal sa Diyos. Yung mahalin natin yung ating kapwa. Thank you, Tata Bert. Mamayang gabi po may online prayer vigil po 10 p.m. Sa mga gusto pong manood ng replay, dito rin pa sa Facebook. Meron din po kami sa YouTube, Anthony Rivera-EJT. Sa website naman po, kung gusto nyo malaman yung story ni Senyor, mga article na sinulat niyan, mga proyekto nang nagawa kasama po dito sa center, anthonyrivera.com. At bukas po, Tata Bert. At bukas, 8 o'clock, meron po tayong nobina. At baka si Mamita ang mangunguna, medyo nagpapagaling pa po kasi si Tita Hermie. And then bago po ang gamutan, yung 185th lecture po natin. Sa totoo lang, ito binabasa natin na mga verses ngayon sa Biblia, nagagandahan ako ng gusto. Nahahamon yung ating kaisipan. Ano na lang, basta hintayin po natin kung ano yung madidigin natin dito sa ating mga binabasa. Samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Thank you po. God bless.